DZRH, the Elizalde. Forget the past, it's time to mend. A corporate thing. So, ang sinasabi ko na lang, isang mapayapang hapon Pilipinas. Narito ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja, na bumabati sa lahat ng nakikinig sa atin sa DZRH at sa lahat ng nanonood ng RHTV. Lalong-lalo na sa ating mga kasamahang alagad ng sining at kultura sa buong bansa. Ilang tulog na lang at 2015 na. At sa huling linggo ng 2014, isang espesyal na programa ang handog namin sa inyo bilang pagtatapos ng aming Art to Art Christmas Specials. Excited po kami dahil isang tanyag at premyadong alagad ng sining ang ating makakasama para pag-usapan ang isang theater company na maituturing ng institusyon sa mundo ng teatro sa Pilipinas. Bukod pa dyan, ipinagdiriwang din natin ang Rizal Day sa pamamagitan ng isang excerpt mula sa theater production ng kanyang nobelang El Filibusterismo. Kaya samahan ninyo kami sa kalahating oras ng masayang kwentuhan kasama ang mga kinatawan ng Gantimpala Theater. Itinatag ang Gantimpala Theater noong ika-21 ng Hulyo 1978 sa Sentrong Pangkultura ng Pilipinas. Sa tulong ng national artist at dating CCP President Dean Lucrecia Casilag at ni Ginang Betty Bantug Benitez, naisulong ng founding president at artistic director na si Tony Espejo ang pangarap nitong ipalabas sa entablado ang mga premyadong dula mula sa CCP Playwriting Contest at iba pang orihinal na produksyong nagpapakita ng pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Unang nakilala bilang bulwagang Gantimpala, naging tahanan ng pangkat ang CCP Tanghalang Huseng Batute kung saan itinanghal ang mga katha ng baguhang mandudula, pati na rin ang tinatawag na Four Classics, ang Florante at Laura, Ibong Adarna, Noli Me Tangere at El Filibusterismo na naging regular na panoorin ng mga estudyanteng nag-aaral ng mga nobelang ito. Bukod dito, sinimulan din ng Gantimpala ang National Artist Production Series kung saan dinadala sa tanghalan ang mga dula at maikling kwentong isinulat ng mga pambansang alagad ng sining para sa panitikan at sa teatro. Patuloy pa rin ang pagtatanghal nila ng Biennial Pearl Theater Festival kung saan muling binubuhay ang di malilimutang bulwagang Gantimpala Productions, children's musicals at iba pa. Sa kasalukuyan, ang Gantimpala Theater ang resident drama company na nakabase sa Rizal Park at nagtatanghal sa iba't ibang teatro sa loob at labas ng Maynila upang lalong mapalapit sa kanilang mga manonood na karamihan ay mga estudyante at karaniwang tao. Isang mainit na pagbati ang hatid ng Art to Art sa mga kinatawan ng Gantimpala Theater. Kasama po natin bilang kinatawan ng Gantimpala Theater ang premyadong aktor at mga awit na si Roder Camanag. Magandang hapon, Roder, and welcome back to Art to Art. Magandang hapon, Miss Lisa, and I'm happy to be back here. Yes. When was it? The last time you were here? 2011. Huwag na natin pag-usapan yun. Matagal-tagal na nga yun. Okay. So, gaano katagal nang nasa bahagi ng Gantimpala? Matagal, actually matagal na panahon din. Nag-start actually ang theater career ko sa Gantimpala. Okay. Kasi nung pop singer kasi ako noon, 1992, naging scholar ako ni Tony Espejo. And I appeared dun sa unang musical ko with them, Katipunan. I played Andres Bonifacio at saka sinundan ng Pepe and Pilar. Wow. Tapos nawala ako for a while, tapos bumalik ako, nag-concentrate ako ulit sa kanila ng 2005 and then to this day. And currently, ang artistic director ng Gantimpala Theater ay si Direk Joel Lamangan. Okay. So, paano nag-evolve ang Gantimpala Theater from
it was Bulwagang Bulwagang Gantimpala, right? Gantimpala, sa CCP. So over 3 decades ago na. So 30 years old na ang Bulwagang Gantimpala. Almost, yeah, 37. Actually, 37. we're on our 37th Okay. season. Wow, 37th season. And mga ilang performances ang nagagawa ninyo sa isang season? Sa isang season, right now, kasi ang ano ng Gantimpala, from the Bulwagang Gantimpala days sa CCP, na sila yung original talaga na nagpo-produce ng mga untried and untested plays, no? Kasi it's a nag-contest yun eh. Tapos nung nawala na sila sa CCP, lumipat sila sa Metropolitan Theater, nag-concentrate sila dun sa 4 classics, which is curriculum-based. The Florante at Laura, Ibong Adarna, Noli, and Philly. So sa isang season, yun parati yung material namin, we call it the 4 classics. The 4 classics. Tapos nagkakaroon ng additional, we have a touring, a children's production, and sometimes we call it a national artist series, a work of a national artist na ginagawa namin to a production. I see. So, yung bawat for the 4 classics, no? So nakakailang performances kayo sa isang season ng 4 classics na yon? Performances, sometimes we go up to, right now, medyo mahirap na din kasi yung buhay, but during the 90s, we would go up to 30 performances. Now, maximum of 15. Yeah. Okay, and saan kayo nagtatanghal? Ang venues namin, we perform at AFP Theater, but we have 3 venues, AFP Theater, and the Star Theater, and SM South Mall. Okay. Mali yun yung iniikutan namin. And naka-base kayo sa likod ng Concert at the Park? Yes, sa Concert at the Park naman meron kaming deal with the NPDC. Now we are the parang in-house theater ng Concert at the Park. So yung 4 productions na yun, bago yun mag-kick off nun sa regular run, meron kaming free show sa Concert at the Park. So it's really free for the public. So okay, so sabi mo, 4 classics ang inyong tinatanghal every season. So how do you inject variety into this place kung taon-taon ninyong itinatanghal ang Philly, Noli, Ibong Adarna, at Florante at Laura? Maraming ways. Sometimes after how many runs, we change the director. So, nagkakaroon siya ng ibang take. Now, for the meantime, we rotate the cast. We get new artists to play a certain part. And then, tapos yung mga iba, like me, I've been playing Don Simon for 9 years now. Okay. And I guess, maganda din for the actor ma-challenge sila na not to be comfortable in a particular role para makita mo din, ma-stretch mo yung limit nila as an artist. At saka iba din talaga as you age, iba yung nadadala mo dun sa craft mo based on the experience that you get from the real life. Okay, so you remember your first production with Gantimpala Theater based on your last production of Gantimpala Theater. So, how has that evolved? Now, ang dami-dami ng ang dami na tayong pinagdaanan. Like, I guess, the discipline. Na, from nag-start ka nung bata ka pa, akala mo wala lang, arte lang yan, madali lang yan. Yun din yung tinuturo namin ngayon sa mga younger members. Na talagang yung disiplina, if you really want to be good, and if you really want to be in this particular field, na yung pagiging sikat, hindi masyado. It's really more on the discipline and mag-evolve ka into a cultural worker. And that's the best part of it. Yeah. Okay. So, ano yung advice mo sa mga young people that are in the theater now? Ang advice ko is really, kailangan nilang seryosohin yung disiplina. Kailangan on time mag-attend ng Exactly, rehearsal. oo. Yung time, minsan na sinasabi na, ang daming excuse, akala nila wala lang yun eh. But it's from the discipline na gano'n, na pag you arrive on time, you prepare. There's nothing like, kasi sinasabi ko, yung pag nag-offer ka ng production sa mga tao, it's maganda yung handmade, na pinagina mo na carefully crafted and from the point 1 to point yun. Okay. Well, I run a ballet company. Kaya alam ko na maraming talagang challenges when you're running an arts organization. No? So, ang Gantimpala, I know, is experiencing a bit of a hard time right now. Yes, so, can you just tell us about that? Again, right now, we're actually in the process of finding our new home, bagong tahanan. Kasi
matagal for 12 years, kasi nabanggit ko kanina na naka-base kami sa Concert at the Park. But unfortunately, I think to accommodate the master plan, it's a government project. Again, it's related to the addressing the traffic in the Philippines. So the part of that, the area of that na part ng Luneta, I think mapapasama doon. So we are forced to vacate the. You mean kasama pati ang planetarium? I guess. At saka yung stage, yung entablado ng Concert at the Park. I think yes, yeah. So now. Kasama lahat. Ano yung gigibain lahat yun? I guess, kasi ano yata siya sa master plan ng mga, what do you call that? Mga overpass. Overpass and the Skyway. Skyway. Okay. Yeah. So, ano ngayon? Saan ngayon pupunta ang Gantimpala Theater? Yun, ngayon, wala pa kami nakikita. To be frank. Yun sa pinakamalaking challenge namin. Kasi it's December now, and ang ano namin hanggang February. So, we're still looking, and I hope baka naman merong may so nananawagan puso. Po tayo. Yes. May nakikinig ang buong Pilipinas na nanawagan tayo sa. Gustong mag-adapt sa amin. Kasi pag hindi, doon na kami sa Padre Burgos magpe-perform. Magiging street theater na kami. Adapt a theater tayo ngayon ng Gantimpala Theater. Okay, so 37 seasons. Kailan nag-uumpisa ang inyong regular season? Ano din, kasama ng ng school year. Nag-start siya from June until March. But I think magkakaroon din siya ng changes. Depende din kung ma-aprobahan din yung pag-urong ng mga klase, di ba? Kung ma-aprobahan siya na lahat mag-August. And magkakaroon din ng pagbabago din because of the K-12. So madadagdagan, may posibilidad na madagdagan yung mga materials namin kasi marami nang madadagdag doon sa 4 classics. Oo. O tsaka kailangan merong children's version. Yes, actually. So, pag-usapan natin yung excerpt ng El Filibusterismo na mapapanood at mapapakinggan ng ating mga televiewers at tagapakinig in a few minutes. What is this scene about? Ito yung eksena yung character na ginawa ni Dr. Jose Rizal, si Huli, na naging kasintahan ni Basilio na anak ni Cabezang Tales. Naalala ko yan. Binasa ko din yan, Noli Me Tangere at saka El Fili nung high school ako. Compulsory reading. Ito yung nag-concentrate kami. Gusto namin ipakita yung journey nitong character ni Huli. And at the same time, to showcase our young members. Okay, so abangan natin yan pagkatapos ng commercial break. So, dahil ipinagdiriwang natin sa Martes, December 30, ang Rizal Day, isang excerpt mula sa El Filibusterismo ang ipapakita sa atin ng Gantimpala Theater dito pa rin sa Art to Art. Magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto. Update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang Art to Art Calendar. Narito ang ating Arts Calendar. Sa sining biswal, inihahandog ng Cultural Center of the Philippines sa pakikipagtulungan ng CMA Bernardo Foundation for Fine Arts Incorporated at sa suporta ng Sony, ang retrospective exhibition ng geometric abstractionist na si Constancio Maria Anastasio Bernardo. Ito ay bahagi ng pagdiriwang ng 101st birth anniversary ni Bernardo. Tampok ang 85 obra niya sa Bulwagang Juan Luna at Bulwagang Fernando Amorsolo ng CCP sa Rojas Boulevard, Metro Manila. Nagbukas nitong November 20, makikita ang exhibit hanggang February 15, 2015. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa 832-3702. Mag-email sa ccp.exhibits@gmail.com o bumisita sa website na culturalcenter.gov.ph. Usapang sining at kultura para sa lahat. Kasama ang balerina ng bayan, si Lisa Makuha. Art to Art. Sa bahaging ito ng ating programa, bilang pagbabalik tanaw,
Sa nobela ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal, panoorin natin ang excerpt mula sa Gantimpala Theater's production ng El Filibusterismo. Maligayang Pasko sa'yo! Maligayang Pasko muli! Maligayang Pasko sa'yo! Pasko po! Nalamulat, sumago muna kayo sa maliit na salo-salo. Maligayang Pasko muli! Kayo muli. Sige. Kamusta na pong lagay ninyo, Ingkong? Uminom po kayo ng tsaa upang gumaan ang inyong pakiramdam. Ingkong, nagdasal ako kagabi sa mahal na birhen. Nasabi ko ipakitaan niya ako ng himala. Iparamdam niya sa akin kung siya ba ay palagay o hindi sa akin kahihinatnan. Nasabi ko, kailangan ko ng 500 piso pantubos kay ama. Ang sabi ko, titignan ko ang ilalim ng imahen. Kapag nandoon ang pera, yun ang himala. At kung wala naman, marahil ay kalooban niyang manilbihan ako kay Hermana Penchang. Sa bagay, matututo ako ng wikang Kastila. At ang pinakamurang paraan ng pag-aaral ng wikang Kastila ay ang mapatira ka sa taong marunong nito. Ingkong, eto nga po palang relikwaryo. Pakisabi na lamang kay Basilio na mahal ko siya. Marahil ay mas lalo niya akong mamahalin kapag nalaman niyang mas pinili ko pang isang laang aking sarili kaysa sa alaalang binigay niya. Kung sa bagay, sino ba naman ang magmamahal sa isang alila? Kailayo na ng aming agwat. Ako isang alila, at siya may isang mediko. Ano't ano pa man, pakisabi na lamang sa kanya na pinakamamahal ko siya. Ingkong, wala pong salapi sa ilalim ng imahen. Umiyak ako ng umiyak, pero naisip ko, marahil ay kulang ako sa dasal o sadyang hindi ako marunong magdasal. Naipadala na po pala ang pera sa mga tulisan. Pagbalik ni Ama, pakihalik na lamang ako sa kanya at iparating ninyo ang pagmamahal ko. Maligayang Pasko po, Ingkong. Ang dami kong nakain! Busog na busog Tata Selo, ako! bakit hindi po kayo sumunod? Maligayang Pasko, Tata Selo. Ano nangyari kay Tata Selo? Napilmi si Tata Selo! Mga kapitbahay! Napilmi si Tata Selo! Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Sabagot! Alalahan mo, madalas impatang sa atin ng Diyos ang kanyang pagkasa sa pagkatay makasalanan. O kaya, may mga kamag-anak tayo nagkasalit sa kanyang dapat sa panungalan at kabanalan. Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Sa kabilang banda, mas mabuti makapanilbihan ka sa akin na matuwa kita ng tamang pagdarasal. Aba, ikaw na isang dalaga na hindi marunong magdasal. Jesus, Maria Josep, Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo, y bendita tú eres
eres Henry, Dios mueres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesus. At ano itong nababalitaan ko? Na ang nobyo mong si Basilio ay lumuwas pa ng Maynila upang kumuha ng kwartang ibang tutubo sa'yo. At ibig mong sabihin yan, sa kanya ka naman maninigyan. Aba, hindi mo pinapakasal. Jesus, Maria Jose! Diyos, salve, yan na si... Ay, teka muna, nasaan na ka ba tayo? En el nombre del Padre. Halika na dito. Tawagin natin muli ang mga actors at actresses ng Gantimpala Theaters Foundation's performance ng El Filibusterismo. Pasok po tayo at magpakilala muna tayo sa mga tagapakinig. Ako po si Abel Napuran, ang akin pong karakter dito ay si Tata Celo. Ako po si Daffodil Abiar. Gumagana po akong understudy po ni Huli at kasama po ako sa ensemble ng Pepay at Sinang. Ako naman po si Marian Moreno. Gumagana po akong Hermana Bale at Taong Bayan. Ako naman po si Banji Inocencio. Ako po yung gumanap na Hermana Pincha. Ako po si Ronnie Merano. Gumaganap po ako bilang Don Custodio at isang Taong Bayan po. Maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa amin sa Art to Art. At Happy New Year sa ating lahat. Mga kaibigan, samahan ninyo kami ulit dito sa Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Ito po ang inyong balerina ng bayan, Lisa Macuja, nagpupugay sa artistang Pilipino.